Magandang araw, today is December 2, 2024 at ito ngayon yung unang araw ng Massage Licensure Examinations at katatapos lamang kanina ng written examinations. We have students in Manila, meron tayong 5 na kumuha na examination, and we also have in the Visayas area, sa Visayas region, particularly sa Tagbilaran, Bohol, meron tayong 5, and for Mindanao na ginanap naman sa Davao City examination kanina at meron po tayong 8 students at nagkaroon tayo ng mga observation na mapapansin natin with over ilang taon na ba tayo, mga almost 20 years na tayong nagkakandak ng ganitong pagsasanay ng mga exams at ayun po, marami tayong napansin ng mga bagay-bagay na kailangan paghandaan, lalo tigit para doon sa mga manonood na nagbabalak o nangangarap na magkaroon din ng license. At marami mga changes na pwede nating pag-aralan, pwede nating tingnan, ano po. At maya-maya naman meron tayong kaunting may ginawa po tayong interview via phone patch sa isa sa mga estudyante natin na naka-base naman po sila sa Tacloban City at yun, na-exam din sila sa Bohol kanina. Makapanayam natin mamaya si Raymond Gaspay at isa ay totally blind, at yung kapatid niya kasama niya si Raymark. Ito naman si Raymark ay partially blind. So mamaya antabayanan po ninyo kung ano yung mga o kanyang karanasan, particular si Raymond patungkol sa examinations kanina. Ngayon gusto ko lang i-highlight yung mga kaganapan kanina. Napansin natin na talagang synchronize yung exam, sabay-sabay yung exam mula sa Manila, sa Visayas, and sa Mindanao, sabay-sabay examination. And then halos lahat naman naka white scrub suit. May ilang-ilan lamang na naka-civilian, pero halos lahat po na nag-exam kanina naka white scrub suit. Yun naman din nating suggestion sa mga mag-aaral natin na kailangan ganun yung kanilang kaayusan. May mga konting glitches lang tayo with regards to doon sa notice of admission. Yung NOA, yung notice of admission, yun yung hinahanap ng mga examiners, ng mga proctors bago tayo papayagang kumuha ng licensure examinations. Kaya may miscommunication lang kasi nung nag-advise sila regarding the examination, it's too close already, napaka-close yung announcement nila, papadala ng DOH ng kanilang advisory, and then doon sa schedule na examinations which is today. At yun nga, dali-dali natin pinadala yung ating NOA. At yun nga, medyo, yung kunti lang naman, yung kunting glitches lang, pero nakapag-exam naman lahat. Wala namang masyado naging problema. Ngayon lang, ang unang mapansin lang natin at gusto kong bigyan natin ng tuon ay yung observation, lalo na nung aking kapatid na si Dr. Weng Hautea, pati siya kanina na examination, at unang-unang binulagan niya sa akin, sabi niya, "Kuya," gano'n, halos ang exam is almost 80 ba yun? 80 to 90% practical application. So, situational. Halos lahat daw situational. So, ayun nga po, wala masyadong nabanggit, hindi katulad ng mga nakalipas na examinations, objective examination, talagang very clear yung halimbawa, what is the meaning of massage? Talagang yun yung definition, yung mga ganon. What is anatomy? How many bones are there? How many muscles are there? Yung ganon yung tanungan. Pero nung exam kanina, kapansin-pansin na talagang completely nagbago po sila ng kaparaanan ng pag-evaluate at itinuon ng DOH doon sa practical side, doon sa situational side ng pagsusulit. So ibig sabihin noon, kung ikaw ay naintindihan mo yung anatomy, physiology, and microbiology, yung pathology ng mga pag-aaral na yan, pero kailangan i-apply mo doon sa natutunan mo with regards to the 5 basic strokes, and then kung ano yung mga benefits ng massage, ano yung indications, contraindications, yung mga ganon. Kaya talagang totally nagkaroon sila ng shift ng kanilang pagsusulit kanina, napansin po natin. Kaya yun po. Pero huwag kayong mag-alala, para doon sa mga kukuha pa naman ng examination ay hindi naman talaga maging problema yon for as long as inaaral natin yung lahat ng mga talakayin sa mga pagsasanay na ginawa natin, and then ngunit ang ating tuon lang ay papaano natin i-apply yung mga prinsipyo na ito, yung mga konsepto na ito upang sa gayon ay makuha natin o
matansya ng DOH yung ating kaalaman at yun ang maging basihan upang tayo bigyan ng passing score. Tapos natin maipasa yung ating written examination, then we will now proceed doon sa oral practical examination at ganun po. Lang yung mga major observations natin kanina at harinawa para doon sa mga incoming natin ng mga students, huwag kayong mag-alala, magkakaroon tayo na mas masusing pag-aaral patungkol doon sa bagay na yun, lalo tigit doon pagdating sa sinasabi natin na analysis, no? Kasi purely talagang analytical na yung approach nila sa licensure examinations. And then para naman sa mga mag-exam sa mga darating na mga araw, kasi magkakaroon ng break tomorrow. Tomorrow would be the time na i-check nila yung mga papel. And then ang ginagawa po ng DOH, pag once na lumabas na yung result, kung sino yung pumasa, hindi po nila ipapublish kung sino yung pumasa o hindi pumasa. Ang indicator lang na pumasa o pumasa kayo sa inyong examination ay pag lumabas yung inyong pangalan doon sa schedule for the oral practical examination. Pag lumabas yung pangalan nyo, lumabas yung schedule examination ninyo, that means pumasa kayo doon sa written examination. In the same token, ganun din. Pagka naipasan yung oral practical examination, pag lumabas yung name ninyo na pinublish ng CAMT, ibig sabihin nun ay kayo ay pumasa na sa dalawang pagsusulit na ito at kayo ipapadala na ng inyong certificate of registration pagkatapos ng inyong panunumpa. Ayan po. So, yun po yung kaganapan kanina at tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga taga-DOH, lalo na dito sa Mindanao, sa mga sa committee ng Committee of Examiners for Massage Therapy na dumating, si mga proctors natin mula din sa regional office ng Region 11 na tumulong kanina. At tayo nagpapasalamat sa lahat, no? Higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa mga, hindi lang po sa AUSA, kundi maging sa iba't ibang mga institusyon hindi sa buong Pilipinas na talagang pinagsikapan na sanayin, ihanda yung mga mag-aaral upang sa ganun may ipasa po yung examination. Kaya lang medyo nakakalungkot ng kaunti, kung tinignan ko yung talaan ng mga nag-exam, almost even sa Visayas and Mindanao, ay hindi ko masyado nasilip yung sa Manila, sa Visayas and Mindanao, almost 50% yung hindi nakapag-exam. No, kaya medyo may gap ng kaunti. Ang aking pakiramdam, ito ay dahilan sa kung inyo mapansin yung advisory schedule, yung araw na kung saan sila nagbigay ng advisory examination ay napakalapit lamang doon sa actual examination itself. Kaya sana babaguhin ng DOH yung actually medyo ngayon lang to nangyari na too close kasi sa mga nakalipas ilang buwan ang lead time bago magkakaroon ng written examination at kasunod nun ng oral practical examination. So yun lamang po ang ating report para sa inyo at maraming salamat Raymond sa iyong pagbahagi ng iyong karanasan kanina at tunay nga po na sige lang tuloy tayo mananalangin at arinawa alam ko naman na talagang pinaghirapan ninyo, pinaghandaan ninyo lalo na nung medyo naantig ako ng kaunti kanina kasi nung nabanggit niya na nagbiyahe pa sila mula sa Tacloban City nga napakalayo napakalayo at medyo malaki-laki yung kalang ginastos, no? Pero tulad nung nabanggit natin, sulit naman yun, no? At manalangin lang tayo na ipasa din ng magkapatid yung examination na ito. In spite of their deficiencies, no? In spite of their impairment, ika nga kasi sila po ay mga visually impaired. So bago magtatapos para sa ating salaysay para sa araw na ito, sa ating sharing, nais ko magbasa lamang sa Matthew 13 verse 44. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid again, and from joy over it, he goes and sells all that he has to buy that field. Ang ibig sabihin po noon, ito pinapakita lamang sa isang tao na ay nakita niya, natagpuan niya yung treasure sa isang lupain na kung saan ay binenta niya lahat ng kanyang ari-arian at binili yung lupain na yon. Kasi nandoon ang napakahalagang treasure na kanya minimithi. Kaya harinawa sa atin din pong lakarin sa ating buhay, sa lakarin natin sa ating Panginoon ay handa tayong ibigay lahat, no, para sundin lamang ating pinakaasam-asam na magkaroon tayo ng kaligtasan at kapiling natin ang ating Panginoon, ang ating manilikha sa buhay na walang hanggan. Yan po, maraming salamat po para sa araw na ito at God bless.